Ang mga pananaw, opinyon at pahayag na inilalahad sa programang ito ay tanging sa mga host at panauhin lamang at hindi sumasalamin o kumakatawan sa opisyal na polisiya, posisyon o pagsang-ayon ng network, ng pamunuan nito o ng mga kaugnay nitong organisasyon. Hindi bale ng matalo minsan basta't marunong lumaban ng patas sa buhay. Diba? Team Pula! Alam mo, Ryan, minsan ang hirap din talagang lumaban ng patas sa buhay kahit gusto mo, no? Lalo na kung ang nasa paligid mo, panay naman mandaraya, panay sablay. Nako! Team Puti, parinig nga dyan! Ito ang programang may bangayan at alitan pero sa dulo may pagkakasunduan dahil nag-uusap ng face-to-face harapan. Prangkahan at totoo ang kanilang atake sa pagbibigay ng advice. Ang ating harapang tagapayo. Sabi nga nila, it's okay to not be okay sometimes. Hindi po ba, Dr. Camille Garcia? Ask and you shall receive his life advice, hindi lang washing machine. Brother June Banag! Hindi mo siya kayang paikutin. Kaya ang maling punto mo ay di lulusot. Sa ating guest lawyer, Attorney Rob Gozur. Hindi pa Pasko, pero may baon siyang regalo at tulong para sa inyo. Hindi nyo siya ninang, pero siya ang nag-iisang ate ng masa, Corina Sanchez Rojas! Ang undas, ang bilis-bilis na ng mga araw. Ano? Papalapit na naman po ang Pasko! Pasko na, pero wala pa rin nakukulong. Bakit? Bakit? Nainip kayo? Sobra. Grabe, ate. Medyo. Okay. O, hindi na bale. Hingin natin kay Santa Claus yan, ha? Dito naman sa atin, pipilitin nating wala nang mapakulong at hindi umabot sa kasuhang legal. Kaya nga natin pinaghaharap para daanin sa maayos na usapan at kasunduan. Tayo dito sa face-to-face harapan, yan ang gusto natin. Pero di ko lang alam ha kung ganun din sa mga maghaharap mamaya. Di ko alam, pero ito lang ang alam ko. Sayawan na! Sabay natin tuklasin ang di pa alam. Di ko alam kung saan, kailan, paano man nag-umpisa ang lahat. Ang lahat. Di na mapagali, nagkakamali, nabubulol na utal. Yeah. Kailan ba napansin na nandyan ka lang? Di ko alam kung saan, kailan, paano man nag-umpisa ang lahat. Alam ko kung sino ang ating sausawerong sayawero. Tingin nyo ba na sa Team Pula? Or sa Team Puti? Mami! Kayo po! Relax ka lang. Sabay natin tuklasin ang di pa alam. Let's go, Mami! Paano man Ihataw mo yan para sa bigas. Ayaw niyang humarap sa camera. Gusto niya nakaside. Ayan, okay na. Let's go, Mami. Pakulay pa ni Mami yung bigas natin. Thank you, Mami. Para siyang sumasayaw ng pearly shells. Ito yung atake. Kaya niyo po, Mami? Kaya niyo po? Oh! Galing ni Mami, ah. Lakas, ah. O eto na, ito ating mga kakausapin. Bukod sa bigas, ang pinagsasaluhan sa bahay nila, konsumisyon. Ang hirap naman nun sa bahay, puro konsumisyon. Bakit?
Maaga kasing nag-live-in ang isang LGBT couple. At tutol dito ang ilang mga kaanak. Yung binahay daw nung kapamilya nila, marumi sa bahay. Hindi naglilinis ng banyo at ng kusina. Kaya ang tawag pa nga nila dito ay dugyot. At diyan na nagsimula ang kanilang bangayan dahil may nayamot sa dugyot. Dapat na! Dugyot pa! Ew! Ganyan kung ilarawan ni Mami Loy si Jam sa kanilang bahay. Makisama ka na, nakikita na ka rito. 1 taon ka na mahigit, 8 buwan. Hanggang ngayon, ganyan ka pa rin. Dugyot ka. Hindi marunong maglinis ng CR, hindi marunong magbubugas ng plato. Pag yung inigaan niya, hindi rinirikpit bago bumangon. Ibangon mo ang sarili mo sa kanilang mga reklamo, Jam! Mami Loy, bakit ba ako lagi pinagbibintangan mo dito nagkakalat sa bahay niyo? Eh ako lang ba tao dito? Eh, hindi naman ako nagkakalat dito ah. Nag-iinitan lang lagi si Jam. Dahil ayaw nila kay Jam eh. Hindi naman good yun eh. Malinis nga yun. Ang nagrereklamo at inirereklamong dugyot sa bahay daw, Mami Loy at Jam, harapan na! Loy pala, Loy, Mami Loy. At si Jam, ayan. Okay. Jam Loy. Jam Loy Cruz. Okay. So, ito ngayon, Mami Loy. Siya ay sinasabi niyong dugyot. Pero ang kinis niya, oh. Di ba? Tsaka maputi. O, ayan, dugyot. Ibig sabihin, ano? Dugyot po sa bahay. Ano nga hindi ginagawa at ginagawa? Ay, napakatamad po talaga niyan, madam. Magsisiyar siya, iwanan niya yung napkin niya. Dapat na yun. Dahil ikaw lang meron nung kami, wala na kami regla, ikaw lang yun. Huwag kasi kumaling. Dami-dami mong pamilya lang. Madami yung jowa mo, ano. Wala namang regla yung jowa mo. Sinungaling ka, huwag ka kumaming ka. Okay, bakit wala pong regla yung jowa niya? Di ba LGBT yung ano niya? Tapos na po. Tapos na? Tapos na siya. Siya na lang po bumibili ang napkin eh. Kaya alam ko po talaga siya. Okay. Kaya binunong nga mo Monitor mo ang mga regla ng mga tao at ibang klase. Okay, Kasi po eh, baboy sila sa bahay eh. Maliban doon, ano pa? Pag nagluluto po, yung mga pinag-imitan ng kawali, ng mga kaldero, iniiwan po. Siya nagpipilip sila ng manok. Tsaka yung mga Prinsesa. walang iiwanan niya. O, di kami kami ang magliligpit. Siya nasa taas, napakatwira niya, pagod daw siya. Saan ka napagod? Ilan kayo lahat sa bahay? Si nanay, tatay po, buhay pa eh. Tapos yung pamilya ko po, tsaka yung yung nanay po ng jowa niya. So, ilan kayo lahat? Mahigit po 10 kami. Mahigit 10. Kaya nakakaaburido po yung kadugyutan nila eh. Kaya ang nangyayari, kailangan iiwan yung kusina o yung malinis. o yung CR na malinis. Kasi marami pang kasunod. Opo. Oo. Kasi ayoko po yung mag-CR ako. May tubig naman, di mabuhusan yung ihi. Mga walang yanga eh. May Ganon, tubig naman. muna. Pero sinabi nyo na sa kanila yan. Opo, sinasabi ko naman po. Pero kakantahan ka pa yan. Nababuisit ka na, kakantahan ka pa. Anong kinakanta Di niya? ko ano po kinakanta na lang niya para mabuisit ako. Paano po siya kumanta? Pwede niyo po ba ipasample? Yung kinakanta niyang yung Tagalog yung uso pong yung Tagalog, yung bakit ako mahihiya? Magaling siya. Talaga ba? Talaga sinungaling ka talaga. Akin naman po, madam, kumilos kayo. Huwag yung lahat iasa naman sa tao yung mga pinaglalatan nyo, pati yung banyo. Hindi kayo naglilinis. Katwirin nila, kami raw, ako daw malaki pamilya, kahit pa malaki pamilya ko eh. Pwede ba yun? Namura ka tuloy. Hindi talaga naman eh. Nalinig ko, nagsisira, umiihi. Kalapatan nyo maglinis. Yung basura na sa CR, tinatapon nyo. Natatapon kayo ng basura sa CR. Din ako. Sino pa? Si nanay pa minsan, yung senior pa natatapon. Okay. So, ang ating nakasabit na tanong kay Jam ay, Jam, talaga bang dugyot ka? Mamaya mo sasagutin sa pagbabalik ng Face to Face Harapan!
sisimangot, face to face. Ito na ang pagkakataon ni Jam para linisin ang kanyang pangalan. Ayan, nakikitira ka lang daw, pero tamad at dugyot ka raw. Okay, anong sagot mo doon? Mali ang sinasabi niya po. Mali, Dahil po, ako po kasi pag nagluluto ako, naglilinis na rin po talaga ako ng inidoro. Sino nagkalat? Basta pugas na rin po ako. Wala po akong iniwan na madumi doon. Sinungaling ka, may CCTV. Sinungaling? Ang dami mong pamilya. Sino ano? Sino Hindi, pamilya mo. Dahil ako naghugas talaga ako. Naghugas talaga ako. Dinilis ko lahat. Sa ulam namin, pritong manok, eh sino kaninong harina yun? Harina, atis, inaano ko ng paano yung basahan. Basahan yung inaano ko ng basahan. Wala, di mo rin nilalaban yung basahan. Nililinis ko yung Sinungaling ka. Nilalabang ko. Di ba, pinapakita ko may ipis. Ikaw yung sinungaling. Okay, teka muna. Sinungaling, bakit na chinelas dyan eh? Sandali lang, ha? Para magkaintindihan tayo, huwag tayong parang machine gun ng bibig. Okay? Glock 9 ang bibig. Siya lang nga nagluto. Okay, sandali lang, nanay. Mami Yoli, wait lang po. Time naman niya. Opo. Okay, tahimik ka muna, ha? Okay. So, ang tanong, bakit ang dumi ng suot mo? Yun na nga. Yun na nga yung ito. Ano ba yan? Putik ba yan o arena? Ayaw na po putik po. Putik! Ayaw na po matanggal. O so, bakit naman sasabihin niya kung hindi naman talaga nangyayari? Sino yung nag-iiwan ng kalat doon? Pamilya niya po. Oh! Pamilya niya po. Sino? Kasi po, kaya po Mga anak ko pumasok, kasama ko pumasok. kaya ako po yung nakikita niya kasi ayaw po nila sa akin sa pamangkin niya. Ayaw, pinatina ka na nga, ayaw ka pa? Sa Talaga? ka sa bahay? Oo, syempre. Halika na, huwag ka na sinungaling. Puro kayong dalawa eh. Wait lang. Gaano katagal ka na sa bahay nila? 1 year, 8 months po. 1 year, 8 Kamalamo ka. months. Ilan taong ka na? 22 po. 22, yung bata 15, Opo. nung nagkakilala sila, no? So ngayon, 16 na. Pero minor de edad pa rin yun. Hindi ka ba hinahanap sa bahay nyo? Hinahanap po, pero umuwi naman po ako doon. Umuwi ka naman, paminsan-minsan. Pero pumapayag yung mga magulang mo na dito ka na makikitira? Tatay ko na lang po nandyan. At tatay na lang. Inanay ko po, 1 month na po ngayong araw. 1 month, Opo. 1 month na namatay na. Opo. Anong kinamatay? Yung po, naputokan po ng ugat sa ulo. Stroke. Aneurysm. Oo. Ay, ganun pala yun. May mga kapatid ka rin? Opo. Ano yung masikip ba sa bahay niyo at ayaw mo doon Opo, tumira? masikip po. Masikip. Baka kasya pa po sila sa kanila. Oo. Hindi, kasi siguro mas maluwag sa bahay ninyo. Ano? Po kasi Opo, kami. may Oh, ha? May third floor po kami, doon po kami na. Sila po sa baba. Ay, pero isa lang po ang CR kasi, isa lang ang CR. Isa lang paliguan, kaya po sama sa isang... O, kumusta naman ang tatay mo? Ano ba, manginginom? Ano? Opo, manginginom. Tsaka po may asawa na po yung bago. Manginginom at may asawang bago. Kahit isang buwan pa lang nawala nanay mo. Wala ba kayong kasunduan? Halimbawa, nagsasama yung mga hindi magkakakilala, di ba? Hindi naman magkakadugo. Madalas yan may pinag-uusapan na kasunduan. Na, sa araw na ito, ikaw ang gagawa nito. Dati po, naglagay na po ako sa CR ng ganun eh. Naglagay ka na ng paskil? Oo, sa pamilya ko po ako pag maglilinis. Sa pamilya nila, yung nanay niya, yung biyanan niya. Assignment. Opo, May ngayon hindi na ganon. rin po natupad yun eh. Ako na lang po, tsaka yung pamangkin ko na ang nag-ahalinan kami. Kasi kung hindi kayo magkakasundo, di kailangang maghiwalay. Ayaw naman maghiwalay. Ayaw naman. Okay, so ngayon, alamin natin sino ba talaga ang kailangan pagsabihan, sino talaga ang nagsasabi ng totoo. Ang kanilang mga testigo. Sa aming pagbabalik, ito ang Face to Face Harapan! Face to face. Sinong sisimangot? Face to face. Etong sinasabi ngayon ng isang kakampi, dugyot daw talaga itong si Jam. At ang magpapatunay niyan, ang isa pa nilang kasama sa bahay. Siyempre, yung kasama sa bahay ang makapagsasabi, Kimi, humarap ka na. Okay, Kimi, ano ang iyong nasasaksihan? Yung mga nireglahan po nila. Kasi po pag nasa basurahan, Nila. yung basurahan po, nagkakatas po. Kami po, naglilinis po kami. Dalawa na lang po kami naglilinis sa sobrang daming tao po sa bahay. So sobrang dami tao sa bahay, paano niyo sabing siya yun? At sabi mo Siya po nila. talaga. Kasi kasunod na kami. Kasunod na kami. Kasunod na talaga. Wala namang iba. Ikaw lang pumasok ako. Wala naman akong... Diba sinasabi nyo nga plastic yung
yung mga napkin. Eh, di pinaplastic ko yung napkin. Bakit hindi mo tapos sa tamang basurahan? Bakit natapos sa doon? Tapos tapos sa labas. Natapos ka sa ano? Hindi ka nagtatapon ng basura, tumigil Teka muna, sandali lang. Oo, nilalagay naman daw sa plastic at sa basurahan. Ano ba ang gusto ninyo? Hindi po, sa labas kasi po yung CR po namin. Hindi ko maintindihan. Sabay-sabay kayo eh. Ano ulit? May lalaki po sa amin, syempre, ayaw po na nakakita ng ganun. Katulad po yung asawa ko, kanino pinag-napkinan to? Kahit O kaya nga, teka muna. Kasi ako rin, matatapon ako sa basurahan. Wala na po kasi tayo ng basurahan eh. Nalulunod po ng tubig. Okay. Magkakatas na po kasi maliligo, wala na po takip yung basurahan, ma'am. Okay. So, ibig mo sabihin, ang punot dulo nito, bibigyan ko lang kayo ng basurahan na may takip. Ganun ba yun? Hindi naman po. Kadugkitan talaga niya. Dapat po, pagtapos sana po yung napkin, itatapon po sa tamang basura. Ilalabas na po. Huwag na po i-stay sa may lalagyanan ng basura. Kasi po, may mga bata rin po kasi doon. Okay. Pero kung ang inyong basurahan ay may takip, hindi pa po sa usapan. Wala po talaga. Ba't hindi nyo takpan? Madali lang palang solusyonan. Basurahan lang. Hindi lang yung kama sa kusina rin. Kitang-kita po talaga. Mga ginagamit na kaldero. Alam mo na yan. Sinugasan ko yun. Ilang araw na pinagpagawa ng manok. O ito naman si Jam, ipagtatanggol ng kanyang hilaw na biyenan. Sel, humarap ka na. Magkapatid kayo? Opo, ate ko po. Ate mo. Naku, ito na, makinig daw sa ate. Okay, so una, ikaw na lang Tuesday. Si Mama Sel ang mama ng kinakasama ni Jam. Tama po ang intindi namin. Bakit kampi po kayo kay Jam, Mama? Kasi naman po, kung ano po kasi mga sinasabi niya dito po sa kay Jam. Napakasakit nila magsalita! Kung ano sinasabi niyo kay Jam! Bakit? Siyempre mapagod yun na may trabaho ko eh! Mapagod ba kung magkakatulong? Ayaw mas marami! Ang dami yung pamilya sa loob ng bahay! Alam mo yan! Siyempre kawawa naman po to! Bilang magulang, anak ko yung jowa niya, huwag niyo sinasalita kung ano-ano kasi sa buhay mo! Kapatid, parehas kayo na ganito. Hindi ka naglilinis sa siya mo nga eh. Sila ka nagdaan sa dyan eh. Siya nga mismo nagagalit dyan o yung pinagkalatan niya dyan. Yung hugasan niyang pinggan, kagabi pa yan. Anyway, kami mismo nagsasabi niyan. Lagi niyo inaano si Jan. Inaano ba kayo? Talaga nga ano eh, sisitahin talaga. Kayo ang dami niyo ng pamilya, hindi siya nakakailam eh. Hindi nga nagwawalis eh. Isang kusina, hindi nagwawalis. Tsaka hindi mo pinapalamon ako. Bakit ko papalamunin? Kaya nga. Lysel. Kaya nagsasalita na hindi maganda. Irespeto mo tong tao. Ate, hindi naman yata kailangan pakainin para magkaroon ng karapatan sa kalinisan. At hindi ba naglilinis? Karapatan ng lahat ng malinis na bahay. Di ba ka nakikita? Naglilinis naman eh. Wala kang nakikita. Kung ako nga, utak mo. Hindi mo lang nakikita. Pero paano yung 16 na anyos na anak mo, hindi mo na pinag-aaral? Ano po naman po siya, nagpaalam po siya sa akin. Sabi niya sa next year po mag-aaral po ako. Bakit merong bungi na taon? Kasi, nabarkada po kasi siya eh. Ngayon, ewan ko, kung ako siguro yan, una, hindi ko patitirahin si Jam sa bahay, menor de edad pa yung anak mo. Diba? Menor de edad pa yan. Tapos, ganyan na ang kalakaran, hindi ba? May kinakasama na, 16 pa lang. Pagkatapos, hindi nag-aaral. Tapos, kaaway pa ang mga tiyahin at pinsan sa loob ng iisang bahay. Parang hindi rin tama, ano, Sel? Diba? Hindi po kati... Hindi po si ano po naman po kasi, si Jam po naman po kasi, pero sasabihan ko naman po yan. Sabi ko, Jam kako, sabi ko, pagsabihan mo yung anak ko na mag-aral. Opo. Pinagsasabihan ko nun din po yung anak niya mag-aral. Eh, di sabihin mo dun sa, anong pangalan ng anak mo? Angel po. Ha? Angel. Hindi ako titira dito kung hindi ka mag-aaral. Tapos ang usapan, basurahan lang ba talaga ang solusyon sa problemang ito sa bahay na ito? Aalamin ko mga opinion ninyo sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Okay, ano ang hatol ng mga sausawero at sausawera? Sa puti muna tayo. Ayan, kumuha po kami ng voluntaryo ng simbahan.
Ay, di ba? Akala ko naman. Para po sa akin, sa'yo, Jam, sabi mo nga on call. Ibig sabihin, 1 beses or 2 beses sa linggo yung trabaho mo. So, kaya mo maglinis. Hindi ka mapapagod. May oras ka, may panahon ka. So, ihihintayin mo lang yun kasi tamad ka. Yun lang yun. Hindi pala simbahan. Presinto pala siya galit. Galit eh. Ang hirap kaya magmasahe. Lahat ng pagod ng minamasahe, na-absorb ng mga nagmamasahe. Maghintay kayo kung kailan talaga ready ang katawan, maglinis. Diba? Masyado naman kayong maarte. Kaya yung masahista ko, pinag-aasin ko muna. Lagi po sila dumidighay. Oo. Dumidighay kasi yung lamig mo daw nakukuha. Okay, Doc Camille, bakit nga ba ang mga kabataan, napapansin ko rin, sabi nga nila, iba daw itong kabataan ngayon, lalo na yung mga teenager ngayon. Gen Z ba? O Gen Z, Gen Alpha. Gen Alpha. Okay, bakit mapupusok sila? Mapupusok at saka may sariling utak, nawawala na kung minsan ng respeto sa mga nakatatanda, hindi na malaman kung ano ang mali sa tama. Una-una, yung impulsiveness at saka yung pagiging reckless ng mga kabataan ngayon, siguro napakalaki rin ng factor na masyado sila exposed sa media. So, sa mga different social platforms at saka yung internet. Dati, pag sinabi natin ng isang bata, hindi mo hahayaan na manonood ng mga pornography. Pero ngayon, ang daming merong mga bata na addicted sa ganyan or nai-impluwensyahan ng mga kabarkada. Nakakalungkot isipin kasi minsan sinasabi ng ibang mga magulang nasa barkada para tumigil na lang, okay lang na mag-live-in. Di ba? Iba yung values na natututunan. Parang ang paraan para tumigil, mag-live-in na lang. Di ba? Napakamali noon. And then definitely siguro yung family structure natin, tatandaan natin pagkabataan, kinakailangan talaga continuous ang monitoring. Hindi pwede na yung hahayaan nyo lang na porke may sense of independence or freedom na sinasabi, ganun ang nangyayari. Dahil kasi alam nyo, ang mga utak ng mga kabataan, yung sinasabi 13 to 18 years old, developing pa yan. So, mas confused yan, mas mataas yung hindi balanse ang hormones, merong mga pagkakataon na talagang maguguluhan sila sa mga sinasabi dahil kasi sinabi ni ganito, ganyan, sinabi ni ganito, ganyan, tapos magugulo yung isip nila. So, sana maintindihan nyo pagdating sa ganyang pagkakataon, lalo na kung ikaw, Jam, nasa sa'yo yan ikaw yung nakikisama. Dapat matuto kang makisama. Kaya nagbubunga nga yung mga elders na ganyan, ipinapakita mo kung ano ang tunay na mabuting tao. Yung nagiging maayos. At the same time, marunong ka dapat maglinis. Ikaw yung 22, yung personal hygiene na lang, sinabi nga ni ate ko rin may putik yan. So parang hindi ko rin, parang iniisip ko talaga yatang pinatutunayan mo na napaka-negative ng personal hygiene na pinapakita dito. Sorry lang. Pero hindi naman ibig sabihin na masama kang tao, right? Yeah, lang yung siguro personal. pagod, aayusin lang natin. Ayusin importante. lang. Tama. Okay, Tama thank you, yun, Doc Ate Camille. Attorney Rob, pwede bang makialam ang pamilya sa relasyon ng kaanak nilang menor de edad? Sa kasong ito, 16 anyos at 22 years old yung kanyang kinakasama, pero konsentido ng nanay, ha? Opo. Pwede pong makialam ang mga magulang. In fact po, meron akong gustong sabihin dito sapagkat napakaseryoso pong problema ito. Sapagkat nung magkakilala sila ay 15 lamang siya. Sa ilalim po ng RA 11648 o yung nag-update sa rape law, kapag ka ang isang tao na po, hindi, dati po kasi any man. Ngayon, any person who had sex with a person below 16 is already statutory rape. So, meaning to say, it already applies sa babae, lalaki sa lalaki o anumang arrangement. Kaya naman, dapat makialam ang mga magulang sapagkat maaari din makasuhan kayo ng child neglect under RA 7610. Okay. Kaya po, ito pong batas na ito ay napakahigpit sapagkat po pinoprotektahan ng gobyerno ang mga bata. Tulad nga ho yun, ang sabi ay napakamapupusok ng mga bata. Kaya naman itong bagong batas na ito ay lalo pang binibigyang proteksyon ng mga kabataan. So that means kahit payag,
yung bata o consensual ang physical na relasyon, hindi pa rin yun Hindi po. lusot. Hindi po Pwede lusot. ka pa rin Opo. makasuhan. Pwede ka pa rin makasuhan. Ano ngayon ang usapan dito dahil 16 na siya? Yan pong 16 na yan, pwede pa rin makialam ang mga magulang sapagkat siya ay isa pa ring minor. Under pa po siya ng custody and guardianship ng mga magulang. Pero pwede pa bang habulin? Di ba may ganon kahit 10 taon lang nakaraan? 20 years po. 20 years ang prescription period. Opo. So pwede pang makasuhan si Jam. Pwede po. Ayon ang problema. Kaya dun sa mga nakakaalam, kailangan pakisamahan kasi pwede ka pa rin mahabla. Dahil sa nangyari, dahil 15 anyos pa lang siya noon. Okay, Brother June, paano magtatagpo sa gitna itong dalawang panig na ito? Ano ang kasagutan dyan? Sa tingin natin, Ate Corig, pareho silang lumalaban doon sa kanilang paninindigan. Whether sa tingin natin mali yung isa, tama yung isa, pag pareho silang lumalaban sa kanilang paninindigan, siguro ang dapat nang magbigay ng desisyon ang hukuman natin o ang legal na pamaraan. Otherwise, walang bababa no? Ang sa akin lang punto, idagdag ko lang Ate Coring doon sa katanungan niya na bakit ang kabataan natin ngayon iba na? Actually, wala pong nabago sa mga kabataan. Pagsilang pa lang ng sanggol, walang laman ang ulo niyan. Kumukuha yan ng informasyon habang lumalaki. Ang problema po, ang mga magulang ang sisisihin natin. Hindi ginabayan ng mga anak. Kaya ang mga anak malayang kumuha ng informasyon kung saan-saan. Kagaya ng sinabi ni Doktora, ngayon ang pornography sa mga bata, napakadali ng access sa cellphone. Miski sino nakakakuha ng pornography, nakakapanood. So, ang bata walang alam. Parang computer. Pag bumili ka ng computer, walang laman ng hard drive dyan. Tayo nagpapasok. Garbage in, garbage out. Kung garbage ang ipinasok mo, yun ang makukuha mo. Yan ang palaala sa ating mga magulang. Ang tanong ko lang kay Jam, bakit pinapayagan ng mga magulang na si Jam ay makipamahay sa ibang bahay sa makakasama niyang 16 years old? Ano ba ito? Good riddance? Gusto ba lang nilang mawala si Jam sa buhay nila? Iyan ang tanong. Kasi normally, aalamin mo kung ang anak mo ay nasa tamang desisyon ng kanyang ginagawa. Dito parang nagdududa tayo. At siyempre, ang katanungan doon kay Sel, bilang magulang ng 16 years old, bakit pinapayagan mo na ang 16 anyos na anak mo ay makipag-live-in ka agad? Wala na bang ibang pangarap pa? Hindi ba pwedeng turuan mo kung paano maghanap buhay o mag-aral para maabot ang mga pangarap? Ate Coring? Thank you very much, Brother June. So, welcome to the family. O kick out of the family na ba si Jam? Malalaman natin ang kasagutan sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Uulitin lang natin para hindi tayo mamimihasa, lalo na sa mga nanonood sa atin. Yung menor de edad, lalo't 15 pababa, hindi pa sila pwede sa mata ng batas na nakikiapid. Kundi, yung mas matanda sa kanila, pwedeng ihabla ng rape. Statutory rape. Okay, so nakalipas na yan, narito na tayo. Ewan ko, konsentido ng nanay, hindi ko alam kung anong sasabihin ng DSWD dyan. Pag malaman ng DSWD, di pwede naman kasi magkaroon ng relasyon na hindi naman nakikiapid, hindi ba? Okay, so, yun malinaw dapat yun sa atin, wag nating tutularan yan. Okay, yung magsasama pa rin kayo sa iisang bahay, nasa sa inyo na yan. Diba? Nasa sa inyo na yan kung gusto pa ninyo ituloy yan or hindi. May karapatan silang lahat na huwag ka nang patuluyin. Nasa sa inyo na yon, paano nyo kakausapin ang anak mo? Para hindi magwala, hindi ba? Pero ito ang gagawin natin. Una, magdodonate tayo ng 10 basurahan sa kanila. Oo, 10 talaga. Meron, hindi mo ka matawa. At saka ito yung may ganon, yung gumagano pa ikot-ikot yung takip. Para wala na kayong pagbubunga nga. Kasi saan mo pa itatapon kung di sa basurahan? Ano ba?
Di ba? Ano, susunugin niya yung napkin niya? Hindi naman pwede yun, di ba? Okay. So, merong isa sa kusina, bawat kwarto, sa banyo, sa ano, at isang malaking basurahan sa labas. Okay? Para matuto kayo, mag-donate na rin kaming konting garbage bag kasi maganda yan. May plastic na para malinis. Diba? Okay, oh. Pagkatapos nun, ipapabalik natin sa eskwelahan si Angel. Kailangan bumalik siya sa school. Kasi pag hindi siya bumalik sa school, hindi ko ibibigay sa inyo yung bigasan. Okay? Magdodonate tayo ng isang bigasan para sa kanila. Nagkasundo na sila, kinausap ko sila kanina, na hati sila sa kita nung bigasan. Okay? Kung pinag-uusapan dito, ikaw lang at ikaw. Kayong dalawa na lang ba ang magkakapatid dyan? Meron po, pero ano po, nasa probation. Kaya nga, so dalawa na lang kayong maghahati dyan. Okay. Eh kung pag-aawayan pa ninyo yan ang katapusan ninyo. Right? Okay. Okay, Jam. Wala na sigurong dahilan para mag-away pa kayo. Okay? Alam na natin. Yung kung basa, punasan. Magwalis kung ikaw ang gumawa ng kalat. Ako nga, nagwawalis ako kahit hindi ko kalat eh. Kasi yun ang training ko, no? So, ikaw ba'y magbubunga nga pa? Ang nakakarindi yung boses mo. Ha? Hindi po siguro. Palagay ko, wag na. Kasi kahit pag ako kinausap ng gano'n, lalo kitang iinisin. Kaya nga, oo. Talaga, ha? Kasi nakakarindi. O, ikaw ba'y maglilinis na? Magkasundo na lang kayo. Okay? O, so, bigasan, mag-aaral, basurahan. Tapos ang usapan, magbati na kayo. Ikaw lumapit. O, ayan. Ay, o. Liwangan. O. Dun. O, ikaw rin, Sel. Ayan, konsentidorang nanay. Bati na tayo, sis. Diba? O, paiyak-iyak pa kayo ngayon. Ay, naku talaga itong mga magkakapatid na ito. At dahil Pasko na, meron kaming Pasko Lubong. Para sa dalawang pamilya. Okay? Hati-hati kayo dyan, ha? Para medyo naman may pasalubong doon sa mga kasamahan nyo sa bahay. Talaga naman, sana naman wala na kayong away, ha? At wala na rin kalat. Sabi nga nila, cleanliness is next to godliness. Ang ibig sabihin, ang kalinisan ay kasunod sa pagmamahal sa Panginoon. Isa sa mga hindi ko makakalimutan na itinuro sa akin ng aking ina na si Celia Sanchez, hello in heaven, Mommy, kahit wala kang maraming pera, basta malinis ang bahay, parang mayaman ka na rin. Totoo yan, ha? Maayos, hindi ba? Naging therapy ko na po ang paglilinis. Konting alikabok, hindi ako mapalagay. Nagkalat ang basurahang may takip sa bahay po namin. Ang nabasa, pinupunasan ko talaga. Kahit gabi, nagwawalis po ako. Walang tabingi sa mga gamit. Pero higit sa linis ng paligid at sarili. Sabayan natin ang linis ng bibig. Walang basura na lalabas sa bibig. Masama at masakit na lalabas sa bibig, okay? Lalo na sa kasamahan natin sa bahay, okay? Isabay na rin ang linis ng hangarin. Hindi yung may pagkainitan ng galit ng katawan. Linisin din natin ang ating ugali. Matutong makisama, magpatawad, magmahal. Ito lang ang tanging susi sa isang bahay na payapa at gusto nating inuuwian. Tama ba ako? Tama ba ako? Okay. Ako po ang inyong ate ko rin nagsasabing may cake ang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap basta dapat may mukha kang ihaharap. Dito sa Face to Face Harapan! Face to face. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Kaya na ating pag-usapan. Face to face, tama lang o kraya. Sagutin, tama o mali.
However, itong isang reseller niya mukhang buy now, pay never. Dati po good payer. Ito na nga lang po huli. Tagal na po hindi pa rin nagbabayan. Kaya akala mo nung hindi ko babayaran eh. Talaga naman eh. Pwede mo pa rin subukang ibenta ito. Oo, kailan po nag-uulan nga po. Ang sabi, nabayaran na daw si Dambin, hindi niya niremit. Minsan magbayad ka din para walang go. Harapin mo face to face.